Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word of Spirit and Life Ministry, kay Pastor Adler Caslam, sa buong pamilya at ang mga members ng The Word of Spirit and Life Ministry. Good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Loyumo, sa Cebu kay Pastor Steve Pinotis, sa Claveria, Anii kay Pastor Gio Caslam at sa kanyang assistant kay Pastor Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word of Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Claveria Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria Mati. Good morning sa iyo, Pastor. At lalong-lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. So, good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga viewers, subscriber. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain sa The Word of Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, tayo po'y manalangin upang maihanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, at Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino man makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita, ibinabalik kita sa hadis na iyong pinanggalingan. Your defeated enemies through the blood of Jesus Christ, naglinis at patawad sa lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang latay. Complete healing ang natanggap ng tao ng Diyos right now. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak na sino man makatunin na may buhay at kapangyarihan. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan? Healing as a turning point toward holiness. So ibig sabihin, ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na mas mabuti. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng mas mahusay at kabanalan. So ang Diyos ay nagpapagaling hindi lamang upang maibalik ang ating kalusugan, ngunit upang i-redirect ang ating puso tungo sa kabanalan. So kaya nga't mahalaga na ito yung maraming tao ang naghahanap ng kagalingan para lamang sa kaginhawaan, ngunit sa mata ng Diyos, ang pagpapagaling ay higit pa sa physical or emotional na pagpapanumbalik. So ang pagpapagaling ay maaaring maging isang pagbabagong punto. Ito yung isang panawagan upang mamuhay ng ganap na nakatuon lamang sa Diyos sa kabanalan. So kaya nga ito'y mensahe na madalas na ginagamit ng Diyos ang mga sandali ng pagpapagaling upang gisingin tayo, ilapit tayo, at ihiwalay tayo para sa kanyang mga layunin. Ang pagpapagaling ay hindi lamang isang regalo, ito ay isang tawag na lumakad na naiiba mula sa sanlibutan ito. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ano yung dapat nating tandaan? Una, so ito yung healing reveals God's mercy and power. So ang pagpapagaling ay nagpapakita ng awa at kapangyarihan ng Diyos. Ito ay
napakalalim na katotohanan na nagpapakita na ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lamang isang physical na panunumbalik, kundi isang salamin din ng kanyang malalim na habag at kapangyarihan upang baguhin ang mga buhay. So kaya nga sinasabi niya sa Psalm 147 verse 3, sabi niya rito sa banal na kasulatan, buksan po natin ang ating Biblia, sapagkat ang Biblia, ito yung hininga ng Diyos na dapat nating pagnilay-nilayan lagi. Sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit salita ng Diyos na nagmumula sa bibig niya. So kaya nga ito'y sinasabi, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay isang nakakaaliw na paalala ng pagiging mahabagin ng Diyos. Ang kakayahan ng Diyos na pagalingin ang emotional at spiritual na mga sugat. Isang bagay na inaasam-asam ng maraming tao sa panahon ng pagkabalisa, pagkawala at o pananakit, kung paano ang isang physical na sugat ay nangangailangan ng kagalingan, pangangalaga at atensyon upang gumaling. Ang ating mga puso ay nangangailangan din ng paghipo ng Diyos upang maibalik ito sa kanyang direksyon. So kaya nga't ito'y mahalaga na tayo ay lagi tayong alam natin ang salita ng Diyos sapagkat ito yung sandatan natin. So kaya nga't sinasabi niya rito, ito yung naglalarawan ng magiliw na pangangalaga ng Diyos sa mga nagdurusang at tinitiyak sa atin na hindi niya tayo pababayaan. So kaya nga ito'y sinasabi na tinitiyak sa atin na hindi malayo sa atin. Ngunit aktibo siya, kasangkot siya sa pagpapagaling sa bawat sakit ng sanlibutan. Kapag pinagaling tayo ng Diyos, ito'y isang malinaw na pagpapakita ng kanyang awa. So kaya nga ang kanyang kapangyarihan ay nakikita sa ating kahinaan, na nagpapakita sa atin na ang buhay ay isang kaloob na dapat pangasiwaan para sa kanyang kaluwalhatian. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa, yung babaeng inaagasan ng dugo ay hindi lamang physical na pagpapagaling, kundi naibalik din siya sa pamilya ng Diyos. So ibig sabihin, hindi lamang tayo physical ang pinapagaling ng Diyos, ngunit yung relasyon natin sa Diyos, pinapanumbalik niya. So yan yung sinasabi na tayo ay minamahal ng Diyos sapagkat ang kanyang mga mananampalataya ay umaakay sa kanya ng isang mas malalim na paglakad na kasama niya. So tayo isang naibalik na pamilya ng Diyos kapag tayo lumalakad sa daan ng Diyos. So kaya nga't mahalaga, tulad ng babae, ang pananampalataya ng babae sa kabila ng kanyang mahabang taon ng pagdurusa at na maraming taong nakapaligid sa Panginoon Kristo, umabot siya ng may pananampalataya na naniniwalang ang paghipo niya sa Panginoong Kristo ay magpapagaling sa kanya. So yung kanyang pananampalataya, kung minsan ay tungkol sa pag-abot, kahit na ang mga posibilidad ay tilang imposible. So kaya nga, ito yung mahalaga na sinasabi na magkagayo ang babae nang makita siyang mapapansin ay lumapit na ng nginginig at nagpatira pa sa paanan ng Panginoon Kristo sa harapan ng lahat ng mga tao at sinabi niya kung bakit niya hinipo ang Panginoon Kristo at kung paano siya gumaling kaagad. Kaya ang tugon ng Panginoon Kristo sa Luke chapter 8 verse 48, at sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa."
So yun ang salita ng Panginoon na sa pamamagitan ng banal na kasulatan, siya'y sumampalataya at siya'y gumaling sa kanyang karamdaman. So kaya nga ang pananampalataya ang nagpagaling. Your faith has healed you, sabi ng Panginoong Kristo. So yan ang sinasabi niya, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Ang pagpapagaling dito ay hindi lamang physical. Ito rin pagpapanumbalik ng dignidad. Ang babaeng ito ay nagdurusa hindi lamang sa kanyang kalagayan, kundi sa paghihiwalay. Tinawag ng Panginoong Kristo na anak na nagpapakita na siya'y ganap na naibalik. So kaya nga ito yung kung pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng maraming tao, naliligaw sa ingay, tandaan na ang Panginoong Kristo ay nakikita ka ng Panginoong Kristo. Tulad ng babaeng ito, kahit na sa pakiramdam mo ay maliit o hindi ka napapansin, ang pag-abot ng Diyos sa kanya ng may pananampalataya ay nagdudulot ng kagalingan, pagpapanumbalik at kapayapaan. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa atin na sinasabi, healing as a turning point towards holiness. So kailangan maging banal tayo. Pangalawa, healing calls for a new way of life. So ibig sabihin, ito yung pagpapagaling ay tumatawag para sa bagong paraan ng buhay. Ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa physical na pagpapanumbalik, ngunit spiritual at emotional na pagbabagong anyo. Kapag pinagaling tayo ng Diyos, tinawag niya tayo upang mamuhay ng isang bagong paraan ng pamumuhay. So isang buhay na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, biyaya, at layunin. Ngayon, kung paano ang pagpapagaling ay hindi lamang isang pagpapanumbalik ng kalusugan, kundi isang tawag na mamuhay ng naiiba sa sanlibutan upang lumakad sa panibagong buhay bilang mga anak na tinubos ng Diyos. So yan ang sinasabi, kaya niya sinasabi sa John 5 verse 14, pagkatapos ay natagpuan siya ng Panginoong Kristo sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, gumaling ka na, tumigil ka na sa pagkakasala at baka mangyari sa iyo ang mas masahol pa. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ang Panginoong Kristo, ang lalaki, pinagaling niya. Matapos na pagalingin ang lalaki sa pisikal na paraan, sinabi ng Panginoong Kristo ang kanyang espiritual na kalagayan na hinihimok siya na huminto na sa pagkakasala. Kaya nga ang babalang ito ay nagpapahiwatig na patuloy na kasalanan ay maring humantong sa mas malaking bunga, posibleng espiritual o walang hanggan, na binibigyan diin na ang kahalagahan ng espiritual na pagbabago kasunod ng pisikal na pagpapagaling ay binibigyan diin ang pangangailangan ng pagsisisi at matuwid na pamumuhay upang maiwasan ang higit pang pinsala. So kaya nga ito yung sinasabi na matapos pagalingin ng isang lalaki na paralyzed sa loob ng 38 years. So binalaan siya ng Panginoong Kristo na huminto sa pagkakasala. So ito yung nagpapahiwatig na ang physical na pagpapagaling ay sinasamahan ng spiritual na pagbabago. So ang pagpapagaling mismo ay nagsisilbing tanda ng biyaya na ang biyaya ng Diyos ay tumatawag sa atin para sa kabanalan. So kaya nga after healing, pagkatapos pagalingin ang paralitiko, binalaan siya at iwanan ang isang buhay ng kasalanan. So kaya nga ang pagpapagaling ay hindi lamang kalayaan mula sa sakit, ito rin ay isang paanyaya na iwanan ang kasalanan at mamuhay ng matuwid. So kaya nga, ito ay dapat nating parangalan ang Diyos sa bagong buhay na ibigay niya sa bawat isa sa atin kapag ang tao ay pinagaling. So responsibilidad natin na parangalan siya sa ating buhay. So kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Healing as a turning point toward holiness. Number 3,
Healing. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagpapagaling ay gumigising sa pasasalamat at pagsamba. Healing awakens gratitude and worship. So ibig sabihin, ang pagpapagaling ay isang pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos. Physical man ito, emotional o spiritual. Ang pagpapagaling ay natatanggap natin mula sa Diyos ay naglalayong pukawin ang isang bagay sa atin. Isang pusong nagpapasalamat at isang buhay ng pagsamba. Kapag pinagaling tayo ng Diyos, ito ay hindi lamang isang sandali ng personal na pagpapanumbalik, kundi isang paanyaya na lumapit tayo sa Kanya, parangalan natin siya at tumugon ng may pasasalamat at papuri. So kaya nga sinasabi niya sa Luke chapter 17 verse 15, at ang isa sa kanila nang makita niya na siya'y gumaling ay bumalik at luniwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. So ito yung sinasabi na ang 10 kitongin ay pinagaling ng Panginoon Jesucristo, habang ang 10 ay gumaling, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat, magpuri sa Diyos, na ito ay ang kalagahan ng pasasalamat sa pagkilala sa gawain ng Diyos sa ating buhay. So kailangan natin magpasalamat. Kailangan natin maglingkod, magbigay ng papuri at pagsamba kapag tayo binigyan ng chance na pagalingin. So kailangan continuous. Ibig sabihin hindi lamang once, kundi lifetime tayo magpasalamat at maglingkod at magpuri sa Panginoon. Ang pinagaling na lalaki ay hindi lamang kinikilala ang himala, ngunit tumugon sa pamamagitan ng pagluwalhati sa Panginoon. So kaya nga ito yung nagsisilbing isang paalala upang ipahayag ang pasasalamat at papuri kapag nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa halip na magpatuloy lamang pagkatapos matanggap ang kanyang mga pagpapala. So kaya nga sa 10 kitongin na pinagaling, isa lamang ang bumalik upang sumamba sa Panginoon Jesucristo. Kaya yung iba, healing lang ang hinahabol o kaya blessing lamang pagkatapos pagalingin or pagpalain, hindi na sila nagsiserve. So kaya ang pagpapagaling ay dapat pukawin ng isang puso ng may pasasalamat at isang buhay ng pagsamba, hindi pagkalimot o pagkamakasarili. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa, dapat tayo magpasalamat tulad ng kitongin ay hindi lamang gumaling, kundi gumaling sa espiritual dahil bumaling siya sa Diyos bilang pasasalamat. So kaya dapat kapag tayo ay pinagaling, dapat continuous na tayo magpapasalamat at magpuri sa Panginoon dahil ang sakit ay bumabalik yan. Kaya nga, kapag hindi ka naglingkod sa Panginoon, pagkatapos mong pagalingin, magkakaroon pa ng additional na 7 espiritu na sakit ang dadapo sa mga taong pinagaling ng Diyos. So kaya nga mahalaga na nagbibigay tayo ng oras sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Pag-meditate ng kanyang salita sapagkat sinasabi sa Biblia na magiging worse pa ang kasalanan ng isang tao kapag hindi siya naglingkod sa Panginoon pagkatapos siyang pagalingin. So kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Healing align us with God's purpose. So kapag tayo pinagaling, ito yung nakaayon tayo. Ang pagpapagaling ay nakaayon sa atin sa layunin ng Diyos kapag tayo pinagaling. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lamang para sa ating physical, emotional o spiritual na kapakanan. Ito rin ay mahalagang bahagi ng kanyang banal na layunin para sa ating buhay. So ang pagpapagaling ay isang proseso ng pagpapanumbalik ng higit pa sa atin mga agarang pangangailangan. At inihatid tayo sa pagkakahanay ng mas malaking plano ng Diyos. Kapag nakaranas tayo ng kagalingan, hindi lang tayo na ibalik sa dati nating kalagayan,
tayo ay muling inilagay at binigyan ng kapangyarihan upang matupad ang natatanging layunin ng Diyos para sa ating buhay. So kaya nga, kapag binigyan tayo ng chance, maglingkod tayo sa totoong Diyos, hindi sa mga larawan. Kaya nga, ang pagpapagaling ay isang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang maiayon tayo sa kanyang kalooban na nagpapahintulot sa atin na ganap na lumakad sa kanyang tungkulin at maging bahagi ng kanyang gawain sa kaharian. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, kaya dapat tayo nagbabasa ng Biblia. So kaya sinasabi niya, ito yung sinasabi sa Psalm 103, verse 2. Sabi niya rito, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. So ibig sabihin, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na purihin ang Panginoon, ang aking kaluluwa at huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Sa verse 3, sabi niya rito, who forgives all your sins and heals all your diseases. So ibig sabihin, ito yung forgiveness and healing. Pagpapatawad at pagpapagaling, hindi lamang pinatawad ng Diyos ang kasalanan, pinagaling din niya tayo sa ating physical, emotional na mga sugat na nagdudulot ng kabuuan at kapayapaan. So kapag tayo pinagaling sa emotional at physical na mga sugat, ito ay makakamtan natin ang kapayapaan at pagkakompleto. So kaya nga sinasabi pa niya sa verse 4, Psalm 103 verse 4, who redeems your life from the pit and crowns you will with love and compassion. So ibig sabihin, ito yung sinasabi na siyang tumubos sa atin sa buhay mula sa hukay at pumuputong sa iyo ng pag-ibig at habag. So kaya't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na tinubos tayo mula sa hukay, mula sa kamatayan. Iniligtas niya tayo mula sa kalalim-laliman, mula man sa kawalan ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa o anumang mapanghamong sitwasyon, tinubos niya tayo sapagkat ito ang pag-ibig at habag ng Diyos na pinapalilibutan niya tayo ng kanyang walang katapusang pag-ibig. Pinuputungan tayo ng habag, idinidiin ito na ang mga magiliw na pangangalaga ng Diyos para sa atin, na nagpadama sa atin ng pinahahalagahan niya tayo at tayo nililigtas niya sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, ang pagpapagaling ay bahagi ng mas malaking gawain ng Diyos para sa pagtubos sa ating buhay. So ito pala yung gawain ng Diyos, yung isang bahagi na mas malaking bahagi na gawain ng Panginoon. So ang gawain ng Panginoon na tayo tubusin sa lahat ng mga kapahamakan, tubusin sa mga kasalanan, at ibigay sa atin ang kagalingan, physical man ito, financial, spiritual na kagalingan. Ito ang pinakalayunin ng Panginoon sa bawat mananampalataya, na tayo iligtas sa kapahamakan, sa pagdurusa, sa mga sakit, sa mga problema, sa kahirapan. Kaya nga, pagkatapos ng pagpapagaling, madalas tayong inilalagay ng Diyos para sa mas malaking tungkulin para sa kanyang kalwalhatian. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Peter, mababasa natin yan sa Luke chapter 4 verse 38 to 39. Basahin nyo na lamang po. So ito yung biyanan ni Pedro ay gumaling sa lagnat at agad na nagsimulang maglingkod sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga disipulo. So kaya nga kapag tayo ay pinagaling, tayo'y maglingkod. Dahil ito ang layunin ng tao sa Diyos, na tayo ay luwalhatiin natin ng Panginoon.
Sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, kay Doña Chona Pagalan. So good morning, blessed morning. Kumusta ka naman, Doña? So good morning po sa ating lahat. So kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Healing as a turning point towards holiness. So ibig sabihin, number 5, healing points us to spiritual healing. So ibig sabihin, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na itinuturo tayo ng pagpapagaling sa spiritual na pagpapagaling. Spiritual healing. Healing points us to spiritual healing. So, ibig sabihin, ang pagpapagaling ay isang mahalagang bahagi ng plano ng pagtubos ng Diyos para sa sangkatauhan. Habang ang physical, emotional, o mental na pagpapagaling ay kadalasan una nating hinahanap o nararanasan, ang mas malalim na layunin ng pagpapagaling ay higit pa sa mga kagyat na nangangailangan ito. So, ang pagpapagaling ay nagtuturo sa atin ng isang mas malaking spiritual na pagpapagaling. So, ang pagpapagaling ng ating mga kaluluwa, ang pagpapanumbalik ng ating ugnayan sa Diyos, at ang pagpapanibago ng ating mga puso sa pamamagitan ng gawain ng banal na espiritu. Ang espiritual na pagpapagaling ay pinakahuling pagpapanumbalik na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At lahat ng iba pang anyo ng pagpapagaling ay umahantong sa atin ng pinakamahalagang pagbabago. Pagbabago, kaya nga ito yung sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. So ibig sabihin, by his wound you have been healed. So ibig sabihin, siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan nung siya'y ipinako sa krus upang tayo mamatay na sa kasalanan. So ibig sabihin, iwanan na natin yung lumang pagkatao natin. At saan pa tayo? At sabi niya, mamuhay tayo. Saan? Mamuhay tayo sa salita ng Diyos, sa pamamagitan. Kaya nga, mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Kapag tayo namuhay sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang sugat ng Panginoon Jesucristo, ikaw, ako, tayong lahat ay gumaling. Siya ang magdadala ng sakit. Maliwanag sa Biblia. Kaya nga, ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, na mamuhay na tayo sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At hindi sa salita ng mga tao, na ito ang malalim na sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo sa krus na ipinapaalala nito sa atin na pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan upang hindi tayo ang magdala. Tinanggap ang parusang nararapat sa atin upang tayo ay malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ikaw, ako, tayong lahat ay gumaling. Ay tumutukoy sa physical na pagdurusa na tiniis ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpapako sa krus. Kaya nga, kung saan ang spiritual na pagpapagaling at pagpapanumbalik ay magagamit ng lahat ng naniniwala sa kanya. So kaya nga ito yung dahilan kung bakit ikaw, ako, tayong lahat ay pinatawad at pinagaling sa pamamagitan ng pagdurusang tiniis ng Panginoon Jesucristo. Hindi tayo ang magdurusa. Kaya nga ang dapat nating gawin, isurrender natin sa Panginoon ang lahat ng naranasan nating pagdurusa upang hindi tayo ang magdadala. Dahil ito yung sinasabi na siya ang physical na pagdurusa ay tiniis niya para sa atin, para tayo gumaling sa pamamagitan niya. So kaya nga ito'y binibigyan diin ito ang spiritual na pagpapagaling mula sa kasalanan
at ang potensyal para sa physical na pagpapagaling sa pamamagitan ng pagdurusa ng Panginoon Jesucristo sa krus. Ito'y isang makapangyarihang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos na nagpapakita ng sakripisyo ng Panginoon Jesucristo ay nagdudulot sa atin ng kalayaan. Kalayaang mamuhay ng matuwid at maranasan ang pagkakumpleto, walang pagkukulang. Sapagkat pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, kapag tayo pinatawad sa ating kasalanan, wala na tayong sakit. Pag tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, mabubuhay na tayo sa biyaya ng Diyos, sa Kanyang walang hanggang kayamanan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. So kaya nga, kapag ang ating mga biyaya ay hindi mula sa Diyos, 100% ang mga tao ay nagdurusa sa mga pagkabalisa. Hindi sila makatulog kapag sila ay hindi nakakainom ng mga maintenance. Ngunit tayo mga anak ng Diyos, tayo ay nagdudulot ng kalayaan para sa atin dahil namumuhay na tayo ng matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. So kahit ano mangyari sa libutan, tayo may kapayapaan. So ito yung physical na pagpapagaling ay makapangyarihan. Ngunit ang pinakahuling pagpapagaling ay sa kaluluwa. So ibig sabihin yung spiritual na pagpapagaling. So kaya nga ito yung ang mga sandali ng pagpapagaling ay madalas na gumigising na mas malalim na pagkagutong para sa espiritual na kabuuan at kaligtasan. So kaya nga ang pagpapagaling ay humahantong sa kabanalan. So kaya ito yung mahalagang mensahe, kapag pinagaling ka ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat, hindi lang para sa pagginhawain ka, kundi ito'y para gawing banal ka. Ang pagpapagaling ay nilalayon niya sa bawat isa sa atin na tayo ay ilayo sa kasalanan. Ilayo ka sa kasalanan. Ang layunin ng Diyos, kapag tayo pinagaling, ilayo tayo sa kasalanan at ilapit tayo sa Kanyang puso. Ano pa ang layunin niya? Upang iwalay ka para sa Kanya, upang, sinasabi dito, para sa Kanyang misyon, upang ihiwalay ka sa sanlibutan para sa Kanyang misyon. Ibig sabihin, ikaw ang maging representative dito sa sanlibutan para sa Kanyang misyon. At ito yung sinasabi na magbigay ng inspirasyon sa mas malalim na pagsamba at pasasalamat kapag pinagaling ang kanyang bayan. Kaya nga, gisingin mo ang espiritu sa kanyang mas mataas na tungkulin. Kaya ang tunay na pagpapagaling ay laging humahantong sa isang pagbabagong buhay na sumasalamin sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 15, ngunit kung paano siya tumawag sa inyo ay banal, maging banal din kayo sa lahat ng inyong paggawa o paggawi. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung hinihimok tayo bilang mga mananampalataya na mamuhay na nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. So ang salita ng Diyos, lagi nating pag-uusapan na tumutukoy sa paggawi o pamamaraan ng pamumuhay. So kung tayo ay, ang kabanalan ay humahantong sa mayroon tayong responsibilidad na magsamba, umattend ng mga Bible study, umattend ng mga cell group, o kaya umattend tayo ng mga prayer meeting sa lahat ng mga ginagawa sa simbahan. Gagawin po natin yan. Dahil yan yung sinasabi na nagpapakita ng kabanalan sa Diyos, na dapat lagi nating pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Lagi nating iniisip ang salita ng Diyos at lagi nating isinasabuhay ang salita ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, siya ang ating pinag-uusapan
Siya yung ating iniisip, siya yung ating isinasabuhay. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na paggawi or paraan ng pamumuhay. So yung ating paraan ng pamumuhay, laging salita ng Diyos ang ating direksyon. So ang ating pamumuhay ay nakatuon lamang sa salita ng Diyos. Ang ating pamumuhay ay nakatuon lamang ang ating pag-iisip sa salita ng Diyos. Ang ating pamumuhay ay nakatuon lamang ang ating pag-iisip ay yung ating mga kilos sa pamamaraan ng Diyos. So paano natin gagawing pagkilos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Paano natin gagawin ang ating pag-iisip kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? So kailangan nagsisimula sa pagbabasa upang maisip natin ang salita ng Diyos, upang maisabuhay natin ang salita ng Diyos. Hindi mo kayang isabuhay o isipin ang salita ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa or nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, ito yung sinasabi, hearing, ang pakikinig, dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya. So kaya nga't mahalaga na tayo ay nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil dito, tumatawag sa atin na maging banal sa bawat aspeto ng ating buhay. Pag-uugali, hindi lamang sa salita, kundi sa pag-iisip, pag-uugali at pagkilos. Kaya nga, ang ating salita na pag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang ating pag-iisip ay salita ng Diyos. Ang ating pag-uugali ay salita ng Diyos. At ang ating pagkilos ay nakabatay sa salita ng Diyos. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sapagkat dahil ang Diyos ay banal, ang mga tinawag niya ay inaasahan din na ituloy ang kabanalan. Hindi dahil sa obligasyon, kundi ito'y isang bilang refleksyon ng ating ugnayan sa Diyos. So yan ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Kaya nga kung nais natin na healing as a turning point towards holiness, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa Panginoon Kristo na siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So tayo po'y magpasakop sa Kanya. Hindi tayo gagaling kung hindi tayo magpapasakop sa Kanya. So kaya nga yung mga hindi nagpapasakop sa Kanya, hindi gumagaling, nananatiling may maintenance. So kaya nga ito'y sinasabi, ang tunay na kagalingan, walang maintenance. So kaya nga ito'y malagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na dapat tayo magpasakop sa pamamahala ng Panginoon Kristo. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, maaari natin siyang papasukin ngayon din sa panalangin. Sundan po natin ang panalangin ito. Repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinag-iwalayan ko sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan, binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So tayo po'y manalangin sa Panginoon. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa aming healing as a turning point towards holiness. Kaya salamat Ama sa pagiging Diyos na nagpapagaling. Kinikilala namin na ang pagpapagaling ay hindi lamang pagpapanumbalik ng aming katawan o damdamin. Ito ay isang tawag ng kabanalan. Kaya salamat Ama na tinuturuan mo kaming lumakad ng karapat-dapat sa iyong nakapagpapagaling na hawakan. Kaya salamat Ama na inilalayo mo kami sa kasalanan tungo sa isang buhay na sumasalamin sa iyong katuwiran at pag-ibig. Salamat Ama sa pagpapagaling
ay magiging isang patotoo sa iyong biyaya at isang punto ng pagbabago tungo sa mas malalim na pagsuko at pagsunod sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Ama, na ibinubukod mo ang bawat mananampalataya sa iyong mga layunin at luwalhatiin ka sa bawat aspeto ng bawat buhay ng bawat mananampalataya. Salamat, Ama, sa pamamagitan ng iyong sakripisyo complete. Salamat sa sakripisyo na ipinagkaloob ng Panginoon Kristo na complete ang pag-ibig na ipinadama mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng complete ng iyong pag-ibig, walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, pagpapalang emotional na ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Ang mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan na mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na mananatili habang kami narito sa sanlibutan ang mga pagpapala hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Thank you, Father God, na mananatili ang iyong pag-ibig at salamat, Ama. Thank you, Father God, sa mga taong ipinapadala mo dito sa iyong gawain. I am willing to train and to make your disciple, Father God. Salamat sa million-million na sheep na ipapadala mo sa iyong gawain sa The Word, God, Spirit, and Life Ministry. Thank you, Father God. Salamat, Ama. Thank you, Lord Jesus, na ikaw lamang ang luwalhatiin dahil ikaw ang tunay na nagpapagaling. Kaya mamuhay ang bawat isa sa pagtawag mo sa bawat isa sa kabanalan. Thank you, Father God. You're the best shepherd, you're the great physician, you're the best provider, Father God. Salamat, Ama, na ibinabalik namin sa iyong papurit na salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating million viewers, Doña Chona Pagalan. Bye for now hanggang sa muli po nating gawain. God bless. Ingat po tayo.